In every vocation, there is a story of answering God's call, a life of service and love for Mama Mary. Let us meet the priests and bishops whose lives and vocation are guided by their devotion to Mama Mary. Sa huling bahagi ng ating kwentuhan, mas malalim pa ang ating pag-uusap kasama si Bishop Eli Ayuban. Pagbabalikan natin ang kanyang pagtugon sa tawag ng Santo Papa bilang obispo ng Cubao, ang hamon ng pamumuno, ang pagiging pastol sa isang urban na diocese, at ang kanyang pananalig kay Mama Mary bilang huwaran na ganap na pagtitiwala sa Diyos. Paano patuloy na hinuhubog ng Panginoon ang kanyang bukasyon bilang obispo para sa simbahang Pilipino ngayon? Kasama pa rin ako, si Mr. Romar Chuka. At nag-apply ako sa ilang mga congregations, and one of them was the Colossian congregation. I just got attracted dahil na-impress ako doon sa vocation promoter, magaling siya magsalita, at pinamerienda kami after. Ano po ba yung spirituality ng isang Claretiano po, Bishop? Our congregation was founded by St. Anthony Mary Claret. Ang kanyang charism is broader than spirituality. It's he considered himself as servant of the word. Kaya kami mga missionaries, we are missionary servants of the word. Ang first assignment ko is going back to the place where I was assigned as a pastoralist. Doon pa rin sa Zamboanga, Sibugay. Talaga? Nakailang years din po doon? 1 year lang yung pastoral year, pero yung first missionary assignment ko as a newly ordained priest lasted for 4 years. Wow. That was my baptism of fire dahil napaka-remote ng area at nagtayo ng bagong parokya. I mean, yung mother, na-ordin ako 1996, then na-assign ka agad doon, then So, until 2000, I was sent to Rome. You were sent to Rome. For what naman po ito, Bishop? For further studies, nag-aaral ng canon law. Before my ordination, sinabihan ako na you will be going to Rome for further studies, but nakakatulong pag meron ka ng pastoral experience before doing some licentiate or doctorate. At the time that I was already at home with my work, si tatay ay lumisa na, at Rome is very scenic, and in 2019, I got elected as a delegate in our provincial chapter, not knowing na ma-elect pala ako as provincial superior. So, nag-resign ako from work. From work po. And then saka po kayo naging provincial superior nung 2019. 2019. Until when po yung pagiging until nung naging obispo? Hanggang naging obispo ako, but that was already towards the end of my term. Like, I was appointed in October of 2024. January of the following year, so that like 3 months before the chapter, I got appointed. So, patapos na ako sa aking term. So, 3 years lang po ang... Tama po ba? Almost 6 years. Almost 6 years po ang... Kasi 2019 to 2024, towards the end of 2024. Okay, so, on to the next chapter po, yung inyong pagiging obispo, no? Parang... Hindi ko alam if this is a right question to ask. Parang, did it really come as a surprise? To a great extent, yes. Although, parang siguro, biro-biroan. Opo. And I was told na yung pangalan ko ay natanggap daw nila as a form of consultation. Pero ito naman ay, you cannot really certain if this were true or... Anyway. Pero how did you receive the news na lang? Na yung tumawag po ba ang Apostolic Nuncio sa inyo? Ganun po ba? I was in Jakarta at the time. We had a gathering of Claretian provincials in Southeast Asia. And I got a call from our secretary
in the provincial curia na tumawag daw ang nunciature. And I was asked to touch base with the office of the nunciature the earliest time possible. So, Doon po ba kinakabahan na kayo? Na parang, parang may something parang ganun po ba yun? Yeah, but it could mean Anything. It could mean anything. anything. Yeah, that's correct. Pwedeng nagkaroon ng problema ang aming province or a member. Pwede. But, pero unlikely naman din na aabot sa nunsyo unless kung very grave na yung case. But the possibility of being appointed was also there. Kaya nung dumating ako from the airport, I went directly to the nunciature. And then, you met with the nuncio. Sino pong nuncio na po yun? Ito, kasi very recent, late lang. very recent lang po. How was that meeting? Yeah, it came as a surprise, but more surprising was the place of appointment, like Cubao. I never thought that Cubao was my destination as a new bishop. Wow. And then, di ba, as a bishop, meron po kayong ginagawang seal po, and then yung, ano po tawag? Coat of arms. Coat of arms. Ano po yung mga nasa coat of arms Okay. niyo po, Bishop? If you have a glimpse of the coat of arms, meron doong motto, ito yung parang guiding principle mo as a bishop. Be merciful as the Father is merciful. Misericordia sicut pater. Why choose that po, Bishop? Because I have experienced the mercy of God in the unfolding of my life. Yung comparison ko nga, parang ang sapatos na sinusuot ko are too big for me. Like growing up, hindi Sakto naman po tayo. Pinapadala sa akin ng picture na isang bata na isuot ng napakalaking sapatos. But growing up, parang ganon na wala kang mapambili ng sapatos that are meant for you. Kaya sinusuot mo yung sapatos ng mga kapatid mo na malaki para sa iyong mga paa. And then you have to grow into it. And you have to put some like paper, newspaper, or kaya mga Hindi po ba masakit? uncomfortable, but you don't have other option eh. Ganon din ang tingin ko sa office, napakalaki, but God's mercy will fill up the gaps. So yun ang napili kong Be merciful motto. as the Father is merciful. Saan pong part ng Bible po yun? Luke, I forgot the exact Okay lang text, po. but if I can make reference to that Luke. And then, ano pa pong parts po, Bishop, nung sa... Doon sa left side of the coat of arms is the coat of arms of the diocese, no? Super montem imposita, yung place over the hills. Like in the biblical text, you have the city placed on a hill. Cubao is a hilly place. Opo. Anyway, to the right side, yun yung personal reference doon sa aking bukasyon at buhay. Makikita mo doon yung blood compact. Sa Bohol. Sa Bohol. Kasi, opo. But in reality, the blood compact transpired in my town in Luway, not in Talaga po. Tagbilaran. Pero yung picture Historically. nasa Tagbilaran po, di ba? Dahil noong araw ay wala pang conclusive na evidence Evidence. pointing to the fact that it happened in Bohol. Oo. Pero doon po talaga sa Luway. Luway. Merong landmark doon na maliit, not as prominent as the landmark in Tagbilaran. Yung mga tourist guide ay doon pa rin humihinto doon sa blood compact. Yan ba? Yan. Doon po kami tinigil 2 years ago nung nag-Bohol Pero po historically, sa account ni Pigafita, yung chronicler, Opo. Luway talaga ang sila. Luway, kasi yung reference ng river at sa yung mga artifacts doon So na there's discovered. evidence. At So saka blood compact po yun, nasa ano nyo po? nasa Luway. Sa lower part. And then merong reference doon sa kay Elijah, yung dahil Elijah, my name is Elias, Elijah. Yung wheel, no? Yung Elijah saw sa the chariot, wheel way up in the middle of the air. Yeah. It's the chariot of fire, may dalawang gulong at saka word of God in the middle because you are servants of the word. May ano po ba? Parang reminiscent of being a Claretian? Meron din Yeah, po in nila. fact, more than half dahil yung word of God at saka yung on the upper part, right side,
is the Immaculate Heart of Mary. Immaculate Heart of Mary is the official name of our congregation. Kaya we have the initial CMF attached to our name dahil Cordis Marie Filius, like son of the Heart of Mary, but that should be son of the Immaculate Heart of Mary. We consider Mary as the patroness of the congregation and the foundress of the congregation. Very Marian po eh. Marian, So yun na po yung nasa, ano po nyo? Yeah, seal. sa seal. So ano yan? Blood compact, tapos yung Sa gulong. gitna, Tapos may dalawang Word of God sa gitna. Opo, and then... Sa taas ay merong Immaculate Heart of Mary. Tapos, curious po ako, Bishop, kasi hindi ko naman din po alam. Nung iniisip niyo po ba itong logo na to, ano po, nasa Canva po pa kayo or nasa PowerPoint, tapos parang kayo na po yung naglalagay na, ito gusto ko, or dinrawing niyo po muna? Ano pong proseso sa ganun? Honestly, merong grupo na gumagawa nito. Talaga po? So I owe a lot of gratitude to a friend. Sila ay tumutulong sa mga obispo to put this in order. Kasi meron din ng rules how to do this. So magbigay ka lang ng How do you concepts, how do you like it to be presented. Hindi pala pwede sa PowerPoint lang. Hindi. In fact, may mga very specific rules sila na hindi pwede yung parang cartoon style. Hindi pwedeng clip art. Actually, meron din gumawa para sa akin noon. Only to realize na hindi pala ito yung proper. Siguro, question ko po. I would like to name siguro. Sige po, go po. Shout out kay John Brillantes, Monsignor John Brillantes. Who heads, I suppose, this group. Artists po yan sila, a group of... Sila, artists sila, ang ganda. So, siguro pag may mga susunod na mga i-announce na bishop, dito po kayo tatakbo kay Monsignor. I would like to believe na meron ding ibang grupo. Meron din po. But they offer good services. Okay po. So, ilang years na po kayo, Bishop Eli, na bishop ngayon po? So, I was ordained last December 3, 2024. So, 1 year and more than 1 month. Wala pang 2 months. 1 month. Kasi December 2024. Actually, nanood nga pala ako noon. Naka-live, naka-Facebook live po pala yun. Siguro, no-brainer question po, Bishop. No? Kamusta naman po ang pagiging obispo? Parang wala na akong time mag-isip doon. Medyo sa Cubao, there are a lot of activities na I just live one day at a time. Like kanina ko lang nalaman na meron pala tayong interview. I mean, I knew that in the past kasi na gano'n. Pero hindi ko tinitingnan yung yung mangyayari next week. Like one day at a time. And, you let God show you the way, kumbaga. Tapos, kumusta? Health-wise, okay naman. Like, I can still... Nakapag-basketball pa po kayo? Not much na. Pag mayroon ng mga occasions, like nag-shooting. Oo nga po, nakita ko may nag-viral po na video recently na nag-3 points po ba kayo o nag-free throw may yun? 3 points, meron ding free throw doon sa... Wala po kayo nung from the other court? Na Nagkataon lang na merong yung 3 points, ito yung retreat ng mga pare. Tapos, parang umabot mga 100,000 yun na mga views po. Actually, yung free throw yun, free throw. Yung sa gathering ng mga sacristan. Opo. Nag-million umabot views ng 500,000 ata. My gosh. Pero may tanong po ako, Bishop. Mahilig po kayo mag-basketball, di ba? Basketball, pero, also table tennis, at nung araw, softball. Pinapayagan niyo po ba yung mga pari niyo na mag-basketball? Yeah, of course. I encourage. You encourage po? Paano na lang po? May steal, di ba? Bawal mag-steal. Kasi bawal mag-steal. In that context, kind of stealing is allowable. Paano yun? Canon lawyer pa naman po kayo. That is good stealing. Good stealing. Wag lang sa flood control projects. Wag lang sa... Parang ghost projects. Wag lang sa ghost project. Opo. Pero yun po, siguro isa pong question po na I also ask this question to mga priest friends po, Bishop. Meron po ba kayong favorite homily na binibigay? Or parang favorite story na binibigay na kung may okasyon na ganito, sige, itong homily yung ibibigay ko. Okay, siguro several.
Pero pag now, may mga occasions like Kasal, yung mga ganun. kasal, but in reality, parang once lang ako nakakasal. At So far, after my ordination to the Really po? episcopate, tapos hindi pa ako nag-homily. Kasi gusto kong pag nag-homily ako, maging very personal yung aking sermon. Dahil sa kasal ito eh. Yeah. Like pagpatay. So, if ever I celebrate the funeral mass or the wedding mass, I ask somebody who is closer to the bereaved family or to the couple to give the homily. But di ba maganda yung personal na... Yeah, opo, totoo. I mean, merong integration ng personal touch. Pero kayo, ano po yung parang favorite story to tell nyo po? Kunwari, mga kabataan, nandyan sila. Sa personal na life Opo, ko. opo. Itong nakikita ko yung vocation story also encourages, but also the experience of hardship growing up. I could never exchange the difficulties that I went through dahil it made me a little stronger. Kakaiba sa pag hindi ka nakakaranas ng mga pagsubok, no? Ng kahirapan. I would rather share yung story ko ng isang itlog na hinahati-hati namin sa Okay. aking Opo. youngest brother na ngayon ay mayor na ng town namin. Talaga po? Yeah, ito ay nakaka-inspire. Because when you share your woundedness, your difficulties, you can relate with almost everyone. But if you share your triumphs, pag sinasabi ko, nag-aaral ako sa Roma, walang gaano maka-identify sa iyo eh. Pero yung sa pagbibingka story natin kanina, Bibingka. feeling ko marami Or kaya yung maglalakad ka na yung pair of slippers mo ay bibit-bitin mo dahil maputik, Oo. na kahit masugatan ka, wag lang masira yung slippers mo, alam mo yun. At saka yung paglagay ng dyaryo po sa... Tama ba? Totoo yun, totoo yung Bishop, sa sapatos. Yeah, sa pair of, at saka yung, either yung diaryo or kaya naman yung mga tiraso na sinasabi namin. Kasi yung mother ko also, during her free time, nagsuso din, nagtatahi. So, meron kaming sewing machine nung araw na singer, na maliit pa ay magtatago kasi ilalim na Parang yan po yung pinapakan, di ba? Sa ano. So, ngayon po, alam ko pong very busy din po kayo, Bishop. No? So, salamat po na pumayag po kayo na sa itong interview. Pero kung kunwari, in your downtime, aside from basketball, or ano pong ginagawa niyo? Nanonood po ba kayo ng mga pelikula? Naglalakad lang ba kayo papuntang Araneta, Coloseo, yung mga ganyan po? Yeah, kasi kailangan ko mag-exercise din also to May 10,000 steps po ba kayo na target? Hindi ko na binibilang pero as much as possible sa isang linggo ay at least 30-minute na exercise. Dahil dito ay hindi katulad sa Claret na merong football field. Football field. Opo. Pag gabi ay wala ng tao, so very free maglakad at walang makakasalubong. Dito kasi paglabas mo ay public space na. So, buti na lang si Bishop Ness. Thank you, Bishop Ness. Nag-iwan siya ng treadmill sa taas. Wow. But after meal also, naglalakad-lakad. Minsan palibot-libot lang doon sa maliit na space sa residence. O kaya dito lang madalian. Treadmill at kung may time, maglakad. At least pinapawisan. Pero ano naman, parang you live in New York, no? New York. You live in New York. To catch attention, ginagamit ko yan pag nag-homily. Ano ba sinasabi niya? To catch attention just like before delivering your message na malayo pa pinanggalingan ko. Katulad ng marami sa inyo, like sa New York at makukuha mo na yung attention. New York, Cubao, Quezon City, New York Street. Ang ganda. If there's one thing that you'd still like to learn, Bishop, kasi di ba nakaaral na po kayo, JCD po yan, no? Tama po? JCD at lahat. Or is there like a new skill that you'd like to learn within the next few, mag-gaming po ba? Mag-Mobile Legends? Yung mga Hindi ako ganong techie, so that very basic lang yung alam ko sa computer. Yung mga slides nga, yung pag gagawa ko ng PowerPoint presentation, yung mga old presentation, pinapalitan ko lang yung mga ng contents ng font. Pero yung Jurassic Park, yung mga old na.
Parang I'm not into that. Kung anong mga bagay na gusto kong... May passion ko kasi is teaching. So, I would like to continue that. In fact, I already decided to resume my teaching. Saan po? Maraming school like sa UST, sa LST. Kaya doon din ako nag-graduate sa theology. Oo. At marami, and you have to say no sa iba. Pero naka-program na yung pagbabalik ko sa pagtuturo. At least balik po sa passion no? Yeah, kasi life-giving sa akin. You become part of the formation of future ministers, future missionaries. And it is very rewarding. Not when you are teaching, but after learning that they have already found their stars, they have been good missionaries, and it is very heartwarming. Grabe, babalik po kayo sa teaching, tapos magturo na rin po kayo ng basketball. Opo. Ang ganda. At to make canon law a little more interesting because canon law kasi parang boring siya, no? But to make talaga it po. contextual and Pwede niyo po kung bigyan ng sample na, kunwari, paano niyo po gagawing hindi boring ang canon law? Ano pong... kung lalagay mo ng context ay mas May fun fact po ba kayong pwede ma-share sa akin, Bishop, about canon law? Alam mo ba, Romar? Ganito. Let me think for a while. Sige, Then sige lang. later on. Pero, totoo ba na any baptized male Catholic can be Pope? Theoretically, but Theoretically. in reality, In reality, dapat pare. Dapat pare. magiging pare siya. But Pero not all. theoretically, sa canon law, may... Yeah, that is possible. Isang baptized na hindi siya nagkaroon ng penalty sa simbahan that will prevent him from being elected, like excommunicated. But that is theoretically because very unlikely na ang isang hindi cardinal na nandoon sa conclave ay ma-elect. No? So, wala na pala yung pangarap kong maging santo. Joke lang. Joke lang po. Siguro, perhaps, last few questions na lang po, Bishop, about yung kabataan ngayon. No? Ano pong masasabi niyo tungkol sa kabataan ngayon? Kumbaga, nakikinig at nanonood ng mga libo-libo, milyon-milyon mga kabataan. What's there to say to them? I would like to reiterate yung sinabi ni Pope Francis, which I am convinced of. Like, you are the future. You are not only the future of the church. You are the now. You are the present of the church. So much so that every diocese, every parish should give premium to their engagements sa mga kabataan. Not only to call you during Youth days. special moments, youth days, but to empower you, to allow you to be part of the decision-making processes. No? Ganun yung empowerment ng youth. No? At to invest sa mga kabataan. I'm happy that in the Diocese of Cubao, malaki ang aming pagbibigay ng panahon at of course resources sa mga kabataan in the measure possible. And of course, you have also to assume that role. At sana merong mga times sa buhay natin, especially sa mga kabataan, na we drift away from this institutional activities, programs. Pero pag meron na kayong foundation, there will come a time that you will still come back and the church is always there as your mother, welcoming you back with open arms. Ako, maraming salamat dyan. Very inspirational po, Bishop. So, I'm very grateful na nakilala ko po kayo within this past hour that we've been talking. No? It feels like 5 minutes lang, pero ang dami kong natutuhan mula sa inyo. Mula sa inyong roots sa Bohol at sa Cotabato at lahat. At natuto ko kung paano magluto ng bibingka na dapat pala ginigiling. Ginigiling muna. Giling-giling. Ginigiling ng maayos. And salamat po sa bibigay ng oras at panahon po. Malamang marami pong natutunan ang lahat ng mga manonood. So maraming salamat po. Siguro anong pwede niyong i-share na quote ni Saint Claret po? Na pwede. Okay. Siguro yung experience niya doon sa
sa Cuba. He was appointed as Archbishop of Cuba. At doon mayroong very glaring and very conspicuous na division between the rich and the poor. And may mga landlords, may mga tenants, in fact, may mga slaves. At naranasan niya yung inequality ng mga workers at sa mga landlords. At one time, he wanted to mediate and to reduce the gap. Tinawag niya yung landlord at saka yung tenant na black. At meron siyang papel na itim at puti. The white representing the rich, the powerful, the landlords. Ito yung black, ito yung mga tenants, mga workers. Before, pinakita niya yung kaibahan, yung white at saka black. But nung sinunog niya, pagkatapos hinalo yung asses, tinanong niya kung mayroon bang kaibahan at wala na. Hindi mo na ma-identify ano yung asses belonging to the white paper and the black. At sabi ni Claret ay, ganito rin ang pagtingin ng Panginoon sa atin. He does not see us as black or poor or rich and white, but we are all equal in the eyes of God because we are all children of God. Si Claret was very advanced of his time, and I would like also to make this episcopate, this service, to work to promote more inclusivity na sa simbahan ng Cubao ay marireduce yung gap between the rich and the poor, especially in terms of relationship. That's why, in as much as I want to celebrate masses in the cathedral and in big parishes, air-conditioned parishes, I'm equally delighted to celebrate masses on the streets, in the peripheries, in the During rallies. rallies. So kahapon lang nagmisa ako doon sa Project 8 sa streets, no. And there's so many people last night, no. Ganda. Na maranasan at maramdam nila na they belong to this church. Indeed. So, na hindi lang limitado sa four walls ng simbahan or sa loob, pero nandyan ang Diyos sa lahat po. Parang finding God in all things. Yeah. In fact, God, in our gospel yesterday, Jesus preaching along the sides of Galilee, no? Yung kanyang first altar was the boat. And, Ganda. Nako, maraming salamat po sa lahat ng mga binahagi nyo, Bishop Eli, no? Marami po akong natutunan and malamang marami akong napupulot. Nagtanim ka po ng mga binhi sa buhay naming mga manunood. So, maraming salamat po dito sa Mama's Boys. At isa ka ng certified na Mama Mary's Boy, Mama's Boys. Thank you for having me, no? Very Marian din ako. Kasi Elias, you cannot mention the word Elijah without making reference to our mother of Mount Carmel. Isinilang ako January 1, the solemnity of the motherhood of Mary. I belong to a Claretian congregation, Sons of the Immaculate Heart of Mary. I was baptized in the parish in Cotabato, in the parish under the tutelage of the Perpetual Help, the Mother Perpetual Help. Tapos ako ay na-assign ngayon sa isang diocese under Mama Mary. The cathedral is the Immaculate Heart of Mary. And then Quezon City is under La Naval. At may dagdag ako dyan. Ano ba? Kinasal si Marian. Very Marian. Oh, very Marian. And very ding-dong. Indeed. Maraming salamat Thank you so po, much for Bishop having me, ha? Thank you so much. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat po, Bishop Eli Ayuban, sa pagbabahagi ng inyong kwento ng bukasyon, misyon at paglilingkod sa simbahan. At sa ating mga manonood, tandaan, ang bukasyon ay hindi palaging malakas ang tinig. Minsan ito'y tahimik na oo na inuulit araw-araw. Ito po, si Romar Chuka at ito ang Mama's Boys. Maraming salamat po sa inyong panonood ng 3 espesyal na episode kasama si Bishop Eli Ayuban, Obispo ng Diocese of Cubao. Hanggang sa susunod na kwentuhan, sama-sama nating tuklasin kung paano tayo tinatawag ng Diyos bilang mga anak, bilang mga lingkod, at bilang mga deboto ni Mama Mary. Ako po, si Romar Chuka, at ito ang Mama's Boys, kung saan ang puso ay laging kay Mama Mary.
Okay.